A reading from the letter to the Hebrews. Brothers and sisters, in times past, God spoke in partial and various ways to our ancestors through the prophets. In these last days, He has spoken to us through the Son, whom He made heir of all things, and through whom He created the universe, who is the refulgence of His glory, the very imprint of His being, and who sustains all things by His mighty word. When He had accomplished purification from sins, He took His seat at the right hand of the Majesty on high, as far superior to the angels, as the name He has inherited is more excellent than theirs. For to which of the angels did God ever say, "You are my Son, this day I have begotten you"? Or again, "I will be a father to him, and he shall be a son to me"? And again, when He leads the firstborn into the world, He says, "Let all the angels of God worship Him." The word of the Lord. So, nagninilay tayo sa mga pagbasa ngayong araw ng Pasko. At pinagninilayan natin, sino nga ba itong si Jesus na isinilang? Bakit ba nga dapat natin ipagdiwang ang kanyang pagsilang? Sa unang pagbasa kanina, galing sa propeta Isaías, nakita natin si Jesus ang dumarating at ang daladala niya ay kaginhawahan, kaligayahan, kagaanan ng puso, kaligtasan para sa mga taong pagod na, hirap na, nagdurusa na. Sana maranasan natin yon kay Jesus. Kahit kayong mga bata, meron na kayong nararamdaman din na pagod, hirap. Kay Jesus nyo matatagpuan ang ligaya at kagaanan ng puso. Ngayon naman, nasa ikalawang pagbasa tayo. Ito ay galing sa sulat sa mga Hebreo. Pakiulit nga. Hebreo. Ayan. Sabi naman dito, dati raw, nagsalita ang Diyos sa bayang Israel. Biruin nyo, ang Diyos pala nagsasalita. Nagsasalita ang Diyos. Pero ang pagsasalita ng Diyos dati sa pamamagitan ng mga propeta at mga dakilang tao. Narinig nyo na ba ang mga pangalang ito? Kanina, sino sa unang pagbasa? Sino yung propeta? Sa Isaías. Meron pa ba kayong naririnig na pangalan ng mga propeta? Sino pa? Si Jeremias, yan, si Elias, mga dakilang tao, si Amos, si Hosea, at sino yung nagbinyag kay Jesus? Juan Bautista. Biruin nyo ang Diyos nagsalita sa mga tao sa pamamagitan ng mga mabubuti at dakilang propeta at guro. Pero sabi ng ikalawang pagbasa, dumating ang panahon, ang pinadala na ng Diyos para magsalita, hindi na isang magaling na propeta, kundi ang kanyang anak. Kahit magagaling yung mga propetang yun, kahit mababait sila, kahit mabubuti, si Jesus hindi pala kapantay. Higit pa si Jesus dahil siya ay anak ng Diyos. At siyempre, sino ba ang mas nakakakilala sa Diyos? Ang kanyang anak. Kaya kapag nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ng anak, malalaman natin talaga ang laman ng isip at kalooban ng Diyos. Kasi ang nagsasalita na ay ang anak.
Kaya sino si Jesus? Ang anak ng Diyos. Higit pa siya sa pinakamagagaling na mga tao. Halimbawa, sino ba mga hinahangaan ninyo na mababait na tao? Ano? Ako? Ay, wag naman ako. Ang layo-layo ko naman. Ganon. Sino yung dumalaw sa inyo? Si Pope Francis. Ako, hanga ba kayo kay Pope Francis? Mabait ba siya? Magaling ba siya? Banal ba siya? Pero sino ang mas higit kay Pope Francis? Si Pope Francis ba o si Jesus? Si Jesus. Kahit napakagaling na ni Pope Francis, ang anak ng Diyos, si Jesus. Kaya kung nakikinig tayo kay Pope Francis, dapat mas higit nakikinig kay Jesus. Si Father Matthew, mabait ba? Magaling ba? Pogi ba? Pero sino ang higit? Si Jesus o si Father Matthew? Si Jesus. No? Hindi natin sinasabi baliwala si Father Matthew, pero kasi ang anak ng Diyos, si Jesus. Pakinggan natin si Jesus. Dahil sa Kanya nagsasalita ang Diyos, siya na anak ng Diyos.